Po, manalangin tayo muli bago ang mensahe. O aming Ama, maraming salamat muli sa pagkakataong ito sa malayang pakikinig ng iyong mga salita. Ang aming pong dalangin, kami ay inyong patnubayan. Pagpalain na ang iyong mga salita na aming matutunghayan sa araw na ito ay tunay na tumimo sa aming mga puso't isipan. Ang katotohanan nito ay magdulot sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng paglalapat sa aming mga buhay sa araw-araw na takbo nito tungo sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Gabayan mo po kami, tago ang iyong lingkod sa iyong kalwalhatian at layo sa kamalian. Kaming lahat ay bigyan ng focus upang kami ay hindi madistract at tunay na sa iyong salita ay mapagpala. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Matulog pa rin sa ilang buwan na ang digmaan ng Russia at Ukraine. Kung kayo ay tumutunghay kahit papano sa nangyayaring ito sa malayong bahagi ng ating mundo, ay meron malamang kayong narinig na salita, NATO. Ang NATO, ang ibig sabihin po nun ay North Atlantic Treaty Organization. Ito po itong pagkakaisa ng mga bansa na itinatag matagal na upang lumaban sa komunismo. At kung inyo rin pong alam sa kasaysayan, maging ang Russia at Ukraine ay bahagi dati ng Union Soviet at Socialist Republic. Isa rin sa mga bansa na kumakapit naman sa ideolohiya ng komunismo. Ang NATO po ay nagkakaisa sa ngayon. Matindi ang kanilang pagkakaisa tungkol sa usapin ito ng gera sa Russia at Ukraine. They share their knowledge, they share their equipments, at talagang kitang-kita yung harmonious relationship nila sa bawat isa bilang mga bansa. Alam niyo po sa Bible, may mas matinding command tungkol sa pagkakaroon ng harmonious relationship. Sa pagmakikita natin sa NATO is they build up each country. Kahit mahinang bansa, like what they're doing to other countries na katabi ng Russia, na may threat na atakihin ng Russia, they provide arms and they go there to unite with them. And ito pa yung isang makikita natin na mas mahalaga usapin sa Bible. Ang building up each other. So makikita natin yon sa ating text ngayon na binasa kanina. Babasahin ko ulit muli sa English Standard Version. Romans 15, 1-7. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good to build him up. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. For whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Blessed be the name of the Lord for the reading of His word. Nagpapatuloy po tayo sa ating matatapos na serye sa Aklat ng Roma. So we've gone through the chapters 1-14 and now we're beginning with chapter 15. And sa pagkakaalam po natin sa mga nakaraang mensahe, this is where we see Paul na sumulat sa mga first century believers sa Rome. And nagpapatuloy siya sa kanyang tema tungkol sa usapin ng kung sino yung mga malalakas at mahihina sa iglesia at ano ang dapat nilang gawin sa pakikitungo nila sa isa't isa at sa pagharap nila sa Diyos.
makikita natin yung katotohanan dito na pag-summarize ng Apostol Pablo sa kanyang sinasabi. Una, he identified himself na isa siya sa malakas sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos. And then, nire-refer din niya yung tungkol sa mga weak o mahina sa pananampalataya at kung paano ang dapat maging pakikitungo o attitude na itong mga strong kagaya niya dito sa mga mahina sa pananampalataya. So, napag-aralan natin yan sa mga nakalaang chapter, especially sa usapin ng pagkain at pag-inom. So, nalaman na natin yan. And nalaman din natin na merong nire-require. Hindi lang sa isang side, kung hindi vice versa, both in the weak and the strong, kung paano sila makitungo dapat sa isa't isa. So, nagpapatuloy sa ganitong tema ang Apostol Pablo sa mensahe natin ngayon. Kanyang pinalalawak pa ang scope at itinututok niya ang attention hindi lang ngayon sa individual na malakas at mahina, kung hindi sa buong kongregasyon, sa buong iglesia. So, makikita natin dito na yung kalinawan na etong sulat ni Paul ay talagang ipinaabot niya sa kanila upang mapakita yung example ng self-sacrifice sa interest ng iba. Self-sacrifice sa interest ng iba. Kasi kita natin yung composition ng church sa Rome. It's composed of the Jews and the Gentile believers. And sa simula pa lang, they're at odds with each other. Magkalaban yan. Actually, the land of the Jews, at this time, Palestine, Israel, was conquered by the Gentiles of Rome. So makikita natin na yun ang sinasabi ni Paul sa kabila ng mga nangyari sa past, both in the political, both sa pananampalataya nyo, kung ano yung sinusunod nyo at ano ang hindi, kung saan kayo malakas at saan may mahina, kayo ay dapat kakitaan ng self-sacrifice for the good of the other. And parang in homing o parang itutok ang point na ito ay pumasok siya sa area ng building up, pagpapalakasan sa isa't isa, and living harmoniously, pamumuhay ng may pagkakaisa at mabuting samahan. Makikita rin natin dito na yung katotohanan na sa pagpapatuloy ng tema ni Paul, lalo-lalo na sa verse 1 and 2, makikita natin, meron talaga siyang drive para sa kabutihan ng iba at hindi sa self-satisfaction o self-justification. Hindi pansarili, nakapakanan, hindi pangkasariling kabutihan, which led to legalism, which leads to the holier than thou or parasitical attitude na binigil din niya sa iba niyang mga sulat. Makikita rin natin dito, in verse 3, pinakita niya ang ultimate example ng Panginoong Jesucristo. How Christ surrendered His rights. Surrendered His rights for the purpose of obeying God and for His love para sa mga taong pinili ng Diyos bago pa malikha ang mundo. So, pinapakita niya ito. Then, pinapakita rin niya ang pagtupad ni Kristo sa mga pangako ng Old Testament. At sinasabi niya na etong scriptures na ito are written for your example. So, pinapakita rin dito yung alam natin bilang mga Kristiyano dapat na ang scripture, hindi ito separate. It is one meta story na kung saan the Old Testament can be used to share the gospel and for godliness, the same with the New Testament. So, yan yung pinapakita. And Christ clearly uses the Old Testament in His discourses and in His teachings and preachings. So, makikita natin sa mga pagtuturo niya
sa mga pangangaral niya, ang paggamit niya ng salita ng Diyos sa lumang tipan. Dahil makikita rin po natin dito yung katotohanan na ano ba dapat ang maging agenda ng bawat church? Anong activity nila? Sabi dito ni Paul, whatever it is, it must be for the building up and harmonious relationship with each other. May pagkakaisa, may pagpapalakasan, pagtatayo sa isa itatayo, hindi kitang-kita agad natin dito yung application. Yung kabaliktaran sa nakasanayan ugali ng mga Pilipino. Ano yung ugali natin? Imbis na itaas, itayo, hilahin pababa, mentality. So, kita-kita natin dito na may binabangga agad si Paul even to our day-to-day dahil sa timeless principle ng Bible. So, mula po sa teksto at konteksto ito, this is our message for today. Believers following the example of Christ must build up and live harmoniously with each other. Ang mga mananampalataya sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo ay dapat i-build up o itaas o alalayan. Ano pa bang word ang pwede kong gamitin sa build up? Tulungan. At mamuhay ng may pagkakaisa, ng may pagkakasundo sa bawat isa. So, mula po sa mensaheng ito, dalawang pahayag ang gusto kong iparating sa inyo. Una, believers following the example of Christ must build up one another. Ang mga mananampalataya sa kanilang pagsunod sa halimbawa ni Kristo ay dapat itayo, tulungan ang kapwa mananampalataya. Sa Reformation Study Bible, sinabi ito. Tungkol in taking note of the verses, the first verses dito sa mga text natin. Sa verses 1 to 4. Sabi dito ng Reformation Study Bible, Paul considers himself one of the strong. Yun nga, si Paul, kinikilala niya yung kanyang sarili bilang isa sa malalakas. At nakikita niya yung misinformed conscience ng mahihina. So, misinformed conscience. Alam niyo po ba kung sino yung tinutukoy na mahihina dito? It is those still clinging to the old ways that Christ has already abolished. Particularly the ceremonial laws with regards to the dietary laws, I mean. Yung mga tungkol sa pagkain. So, nalaman na natin from previous messages na it is not what comes in sa isang tao, sabi ni Kristo, kundi what comes out kung ano yung lumalabas. So, ito yung dinidil ng Apostol Pablo dito. Na totoong weakness yon kasi hindi makawala doon. Para natatali pa doon. Kung titignan niyo pa sa ibang mga book sa Bible, sa panulat din ni Paul, isa pang malaking issue tungkol dito yung circumcision. So, laki po sa din niya na hinahawakan pa rin ng mga Hudyo. At talagang nagiging problema sa local churches at that time. So, makikita rin natin dito na hindi nila encourage ni Paul na magkaroon ng pride. Etong malalakas na ito at ipinoblog yung kanilang freedom o kalayaan in matters na makaka-stumble. That was our topic last week. Makakatisod sa mga mahina sa pananampalataya. Si Warren Wiersbe, sabi pa nga sa pagpapatuloy in taking note of these verses 1 to 4. Sabi niya, Paul is teaching here that a person's spiritual maturity is revealed by his discernment. Napakalinaw, no? Hindi ito sa kanyang napakagaling na theological knowledge na nanggaling pa sa prestigious seminary. Kung hindi sa kanyang discernment ng tao na kanyang pinapakitunguhan, especially in the body of believers. Is he treating them with love? And dito sa point ko, is he building them up or tearing them down? O parang crab mentality, ibinabagsak pag umuulan.
Pag nagsisikap na malaman yung doktrina na hindi pa niya alam o tinatayuan niya na mali, ikaw na parang alam mo mali, ay alam mo na yung tama, dudustain mo ba siya? Dedebatihan mo ba siya hanggang ipahiya siya? Nakadapa na siya, nalilito na siya, tatapakan mo pa siya? This is not the call of Paul here with regards to these believers in Rome. And in the timeless principle of the Bible, this is not the call to us. We are called to gently, with all love. Ang pinag-uusapan po dito yung motibo sa puso. Maaaring firm ka, maaaring inilalaban mo yung side mo, yung tinatayuan mo, pero in your heart, it is always to restore you to your fellow man, to your fellow believer, lalo na. Laging yun ang nasa loob. To build up, to think of yourself not highly, di ba? To not think of yourself highly as others. Humility, pagpapakumbaba, and Christ-like attitude, ang hinihingi dito ni Paul sa kanila, according to Warren Wiersbe. Sinasabi niya, just as loving parents make sacrifices for their children, so the mature believer sacrifices to help younger Christians grow in the faith. Napakagandang pinapakita ng Apostol Pablo dito. So, tinuturuan niya sila, ine-encourage niya sila, in short, na magpalakasan sa isa't isa. Magtulungan sa isa't isa. Iangat ang antas ng espiritual at pananampalataya ng bawat isa. At maging agapay nila sa pagkakyat, hindi ang nagpapabagsak at umatapak sa kanila. Ang punto po dito, napaka-clear. Una-una, don't live with pride or to please self para mapatunayan mo at malugod mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng iyong hindi pag-build up, instead, paghila pababa sa iyong kapwa, lalo na in the household of faith. Do him good. Build him up. Ito yung kagaya ni Kristo na approach. Ito yung approach na ginawa ni Kristo sa buong pagbiministeryo niya dito sa lupa. He builds up those around him so that when the time comes na umalis na siya, they who are empowered by his life, his truth, his teaching, and the Holy Spirit that was provided to them powerfully preach the gospel, live in a manner that is holy and righteous before God. At ang resulta tayo ngayon. Nandito tayo dahil sa mga taong ginamit ng Diyos upang ang ebanghelyo ay maparating sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang mga taong ito rin ang nagsulat ng Biblia na ating hinahawakan ngayon at pinanghahawakan sa ating pananampalataya. Upang tayo ay matuto, na ito mismo tinuturo ni Paul to how to build up one another. May isang anonymous author ang nagsulat ng isang poem. Ang title, A Builder or a Wrecker. Sabi dun sa tula, as I watched them tear a building down, a gang of men in a busy town with a hoe-heave bow and a lastiel, they swung a beam and the side wall fell. So, habang ito raw sumulat ng isang tulang ito, ay nanonood sa isang building na winawasak, nakita niya isang grupo na nagkakasayahan pang mga kalalakihan. Ang hinampas, minaso yung wall o pader ng isang bahay at ito ay nagiba. Nagtanong, etong author na to ng tula, I asked the foreman, sabi niya, are these men skilled? The men you'd hire if you wanted to build? So kung ito daw ba mismong hinire nito, sila rin yung i-hire mo to build? Sabi niya, no, hindi sila skilled, hindi kailangan na maging skilled sila kung maninira, magsisira lang sila. Napakadali kasing magsira.
Sabi niya, common labor lang, ordinaryong mga malalaking muscle lang na mapanira, na kayang-kayang sumira ang kailangan ng mga tao kung magsisira lang ng building na yan. Pero sabi niya, pagtatayuan na ng bagong bahay yan, I need those who works with care. I need those who want to really build well the building. Such is the demand of the Word of God to us. Such is the call to obedience. Ang tawag ng pagsunod sa atin ng salita ng Diyos. Na tayo nawa ay makontento sa sinasabi ng salita ng Diyos na sa ating pag-iral bilang mga mananampalataya, we must exercise care and have the attitude of building up, not tearing down our brethren. Napaka-tibay at napakalinaw na pagtuturo mula sa illustration ito. So, paano ito a-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? How does this teaching of Paul to the Romans apply to us now? Dapat natin i-consider ano yung pinaka-makakatulong at makapag-build up sa ating mga kapamanampalataya. We must always put that in mind. What will help them, kung ano makakatulong, makapagtataas, makapagpapatibay sa kanila, imbis na kung ano yung kabaliktaran lahat nun. Makapagpapabagsak, makapagpapahina sa kanila. Then, imbis na i-insist natin yung karapatan natin bilang malakas, bilang maraming alam sa Bible, we gently, although with firmness, we must have the integrity to have as our motibo natin sa puso, ang hindi ipahiya sila or hindi kailangan lumabas ako ang tama, ito ang mali. But to really build them up. And always, with this in mind, kasi nagiging problema minsan, when we do this, parang pwede na tayong tanongin, Lord, ikaw ba yan? Kasi we put it in our own hands na baguhin yung tao. We can't. It is always the work of the Holy Spirit to change them. But you must state them, then kung hindi pa rin kayo nagkakaisa, you must agree to disagree with each other. And then, pray for them. Although merong mga tayong tinatayuan na tinatawag na major doctrines, iba naman ang usapan doon. Especially with major doctrines na talagang may magiging bearing sa iglesia at sa pag-iral ng mga mananampalataya doon. There are so many examples ng major doctrines o major teachings na kung saan tayo ay hindi nagko-compromise. But all said, especially in the topics before these verses, ang pinag-uusapan dito ay yung mga minors. Yung mga hindi naman may kinalaman sa salvation. So, makikita natin na you must, sabi, as I tell you, as an application, show love and concern and actively reach out to embrace the weak brethren. Hindi yung pag hindi kayo nagkasundo, wala nang pansinan. Markado ka na sa akin. We won't progress in our life as fellow believers. Hindi na tayo uusan. Magkakaroon ka na ng partiality, doon nagsisimula yan eh. Magkakaroon, nahanap ka ng kakampi mo, yung pare-pareho lang kayo. And then it breeds other sins. And other sins that can ruin or affect yung pinaka-tema rito ni Paul, the unity of the church. Among ourselves, that is the call sa ating mga believers, bawat isa sa atin. Dapat makita ito. Kasi may katotohanan na dapat tayong malaman.
binigyan na tayo ng kakayanan ng Panginoon sa Kristo nung tayo magkakaisa sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu that helps us discern spiritual things and help us obey the Word of God. Sa kasaysayan, isang Anglican believer from England na si Jane Austen, isa ring sikat na author, ay sabi nung nagsulat dito from the New Testament commentary, ay maaari ang nasa isip daw ay yung mga verses na ito ng Romans 15:1-4. Kasi sabi ni Austen, incline us, O God, to think humbly of ourselves, to be severe only in the examination of our own conduct. Mas maging mapagmatsyag ka, mapag-correct ka, tumingin ka sa sarili mong kamalian. Kaya nga, don't think of yourself, di ba, highly than others. So, tumingin ka sa iyong depravity. At yun ang i-deal mo much more than seeing. Yung ano sabi sa Bible tungkol doon, yung tuwing sa kapwa mo, may troso ka pala sa mata mo. So, sabi niya, ganon. Then, sabi pa niya, to consider our fellow creatures with kindness and to judge of all they say and do with that charity which we could desire from them ourselves. Sa pang verse na nakikita kong nag-e-echo dito, di ba? Mahal mo yung pagpagaya ng iyong sarili. Her words certainly reflect the emphasis of the Apostle Paul throughout his entire discussion of these beautiful matters. We must indeed be found building up, not tearing down one another. Dapat matagpuan tayo na itinataas, tinutulungan na makatayo, imbes na ibagsak at hilahin pababa, lalo-lalo na ang ating kapwa mananampalataya. Sa kanilang kahinaan, o even sa kanilang kalakasan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, it is vice versa. Kasi di ba, ano yung nangyayari pag yung malakas naman ang naaargabyado, ginajudge. We have that in our previous messages. Then yung pangalawang statement from our message. Believers following the example of Christ must live harmoniously with one another. Ang mga mananampalataya sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo ay dapat mabuhay ng may pagkakaisa at may pakikiisa sa bawat isa. Hirap So may magandang relasyon, ganoon na lang natin. So yung harmoniously, may magandang relasyon. Kasi let me rabbit trail a bit, lalayo ako para i-explain ko lang yung ibig sabihin ng harmoniously. Yung word na harmony, ito sa music ay nagkakasundo-sundo yung mga boses upang makaform ng tamang pagkanta. Hindi naiiba yung tono ng iba. So magkakaiba ka man, pwedeng alto ka, pwedeng soprano ka, pwedeng bass ka, pwedeng tenor ka, but when you sing, it blends in harmony. Nagiging isang tunog lang na napakaganda at nagkakaisang unit. It's the same with regards sa gustong paratingin ni Paul na dapat maging pakikitungo ng mananampalataya sa bawat isa. They must live in harmony. Sa verse 5, ito raw sinabi ni Paul na i-consider dapat ilagay sa isip ng mga mananampalataya sa Roma, sa iglesia sa Roma, ay nag-e-express o nagpapakita raw o naglalahad ng kagustuhan ng Diyos ng pagkakaisa sa katawan. At siya rin yung nagpo-provide ng steadfastness and comfort both to the strong and the weak. Steadfastness, oo, tatayo nga kasi malakas ka sa pananampalataya, alam mo yung tama. Pero you must have an attitude na hindi ka superior, hindi ka prideful, and then at the same time, comfort naman doon sa mga nangangailangan ng pagbabago. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, in quick application, maraming pagbabago sa ating mga doktrina
Maraming mga pagbabago sa ating mga alam sa Bible ang nag-focus na makalalim tayo sa mga mahal natin sa buhay. Tama? Especially us in the Reformed Circle. Maaari yung mga dating kasama natin ngayon, pamilya pa yan, o mga mahal na mahal natin. Hindi na natin kasama ngayon. And who will provide us comfort? And who does God, apart from Himself, use para ma-comfort tayo? Yung mga kapatid natin, nakasama natin ngayon. And walang magiging ganon kung hindi harmonious o nagkakaisa ang relationship nyo with each other, ang relationship natin sa isa't isa. So yun yung pinararating dito ni Paul. Kasi at that time, he refers to the Gentile, kasama tayo ron, and the Jewish Christians. Yun ang sinasabi niya. Follow the example of Christ. Hindi niyo yung halimbawa ni Kristo at kayo ay mabuhay ng may harmony o pagkakaisa. Then sa verse 6, ang resulta nito, sabi ni Apostol Pablo, ay magiging united o nagkakaisa kayo sa unang-una, ang pinaka-reason kung bakit tayo nilikha sa mundo ito, sabi ni Paul, to worship God. And Father of our Lord Jesus Christ. And then, sinasabi dito, what a picture. Sama-sama sumasamba, umaawi, na nagpapasailalim sa salita ng Diyos, kumikilos sa mga ministry na pinagkaloob ng Diyos na may pagkakaisa, may pagtutulungan, may encouragement to one another, pinagnanalangin ang bawat isa, at pinalalakas ang loob ng bawat isa. This is the picture of the church na gustong iparating ni Paul sa iglesia sa Roma. And in the bigger picture, ito yung gustong mangyari ng Diyos sa kanyang mga tao. A united people of God, first building up each other and now living harmoniously with each other. Following the example of Jesus Christ. Then sa verse 7, isa pang prinsipyo ang pinapakita ni Paul dito. Kahit magkakaiba-iba, marami kayong differences. Yun nga, ang topic nga kasi dito, eating and drinking. Kaya sabi, in secondary matters, in the minors, ito yung sinasabi nito, tanggapin mo pa rin ang kapanaman ng Diyos. Yung example ko sa inyo dati, no, ito nga, unbeliever pa, mas masaklap eh. No? Yung si Gandhi, di ba, pumasok doon sa isang church na Christian. Sabi, bawal ka rito yung matataas na tao lang dito, high case, at mga puti lang ang pwede. Kaya sabi, gusto ko sana ang Kristiyano eh, ang Kristyanismo, magiging Kristiyano sana ako, kaso gawa ng mga Kristiyano, kaya hindi ako maging Kristiyano. So makikita natin dito, especially to the brethren. Hindi porket hindi mo kaparehong reformed yan o hindi mo kapareho ng tinatayuan na hypostatic union o ano pa man yung supralapsarian, infralapsarian teaching na yan. Hindi mo kapareho ay parang ano na sila, yung magahaya dun sa binabanggit ni Gandhi, outcast na sila. Ako. You must welcome them because they are your brothers and sisters in Christ. You will never show partiality to them. You will never drive them out. You will never show more love to these people na agree sa'yo, nakapareho mo, than this na mga kaiba mo. You must never do that. Both as a leader and both as members. So we welcome. Yun yung nililinaw dito ni Paul sa verse 7. We must always welcome because Christ Himself received them while they were yet His enemies. Sino ka? Do not receive those Christ did not despise, and to whom Christ died for. Who are you to treat them like that?
Pinakikita rin dito ni Paul yung tunay na basehan sa pagtanggap sa assembly kagaya na ito sa atin, kagaya ng mga ibang iglesia na kagaya natin. Pinapakita rito na hindi tayo magre-receive based on like denominational affiliation. We don't receive fellow believers according to denomination. Spiritual maturity, most certainly not. Or social status. Kagaya ng kita natin na ginawa sa Bible. Mayaman yan, dito ka. At yung ginugusto ng mga Pariseo, doon ako sa place na pinakamataas mo. Because napakalinaw din ang turo ng Bible, ang nagpapakumbaba sa taas. And we are but servants of the Lord. And then we look at our ultimate example, sabi ni Paul, none other than Jesus Christ. Who equal with God did not decide to be equal with God, but humbled himself to the death on the cross. In obedience to the will of God. Big challenge, mga kapatid. Are you obeying the word of God in this matter? Are you being like Christ in your ministry and in your relationship? Is it harmonious with other Christians or is it tumultuous? Magulo, chaotic. Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na nagtatapat sa bagay dito. Ang punto ko dito, in dealing with each other, sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita at sa ating mga ginagawa towards them, it must be unang-una true with integrity. Thinking and speaking and acting towards each other in a manner that follows the par excellence or ultimate example of Jesus Christ. In humility, in love, in building up, and here in our second point, in promoting harmonious relationship with each other. Christ exhibited that. Even Paul, who writes this, says, imitate me as I imitate Christ. Christ is our ultimate example. No other example will suffice other than him. Isang antropologo o nag-aaral sa mga kaugalian ng mga iba't ibang uri ng tao ay nasa Africa, pumunta sa Africa at nagpalaro sa mga bata. Naglagay siya ng isang basket ng mga candy siguro o chocolates, matatamis at masasarap ng mga bagay, bawal sa may diabetes, pero masasarap talaga. Di ba, Nay? Isang basket. And then, sabi niya sa mga bata, nakatipon, na African children, sabi niya, yung unang makakatakbo mula dito hanggang doon sa basket, kanya lahat yung basket of sweets. And then, gulat na gulat siya sa nangyari. When he said, ready, set, go. Yung mga bata na hawak-hawak. And then they ran as one. Pinaghati-hati nila yung mga sweets at in-enjoy nila. What a picture of harmony that we believers should practice. Napakagandang ilustrasyon ng harmony, ng pakikiisa, ng pamumuhay ng nagkakaisa at may kasiyahan, kaligayahan sa ilalim ng ating Panginoon sa Kristo. So, anong aplikasyon nito sa atin? We must try to live in harmony with each other. Striving. Dito lalabas yung ating human responsibility. Hindi tayo mananampalataya na parang buwan naman nakaabang. There is always a call for us to strive. How can you strive? You go to the means of grace na kung saan tinuturuan ka kung paano yung striving na yun. On how to obey the word of God. Always
keep in mind yung mga bagay and do, practice yung mga bagay na magpapalago sa iyo sa usapin ito ng iyong pananampalataya. Yung mga pagtuturo, yung personal devotion mo, yung quiet time mo, yung mga teaching, yung mga seminars, yung mga conferences, all na kapakipakinabang na pwede mong gawin to increase, to strive, to obey God. Not only in this topic of living harmoniously, but to many other requirements of a holy life. And then, as a worshiping committee, tayo ngayon, we must always create an atmosphere that welcomes those na hindi natin kapareho na tinatayo. Never let them feel, apart na talagang kasalanan nila yon, hindi dapat ikaw yung mag-cause para magkasala sila. You must always welcome and live amicably, live in harmony with them. Mamuhay sa kanila na may pagkakaisa, may pagkakasundo, may pagmamahal, may pagka-gentle. Yung minsan nawawala, lalo na sa mga young and restless reform. Cage stage yan sila na tinatawag, parang nakawala sa hawla. At gustong maglagay sa hawla ng mga at itrato sila na parang heretics in explaining their reform persuasion. We must not be such believers. We must pray for believers na mga ganun. In a manner na hindi tayo nagtataas sa ating sarili. Kung hindi nagpapakita ng concern sa kanila, sabi nga, vice versa. There should always be a concern for the weak to the strong, and the strong to the weak, the strong to fellow strong, and the weak to fellow weak. This forms a unity that is prescribed by God and a harmonious relationship na dapat makita sa kanila. Si Dr. J. Mike Minix, editor ng pastorlife.com, nagsulat ng ganito, nagbigay ng statement. Sabi niya, having pastored and preached the gospel for more than 54 years na raw siya na nagpapastor, nangangaral ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos, from 1968 to 2021, just last year. Sabi niya, na-observe daw niya yung kapangyarihan ng pakikipagkaisa, ng pagkakaisa ng mga believer. Sabi niya, etong mga taong ito na pare-parehong nakakilala sa biyaya sa Panginoong Jesucristo ay sama-sama bilang isang pamilya sa iglesia at gumawa o nag-create ng isang atmosphere na nagpapalapit ng iba pang kapareho nila sa kanila. Paano? I have been amazed, sabi niya, sa mga na-erect nila physical buildings because of their unity. Paid for, kasi nagkakaisa sila sa kanilang paniniwala ng pag-sustain ng gawain, mismong physical building ng pagsasambahan. So, makikita natin dito, hindi yung building yung church. Yung mga tao nagkaisa para i-erect yung building. Okay? Then, sabi pa niya dito, I have witnessed the ministries carried out by the cohesive church. A cohesive church. Isang nagkakaisa at nagtutulungan na church. Nakabuklod, yun yung cohesive sa Tagalog, nakabuklod sa isa't isa at sama-sama kumikilos. Then, sabi niya, oh God, be praised for a people willing to work hand in hand for the Savior. Then, yun lagi yung pinauuwian mga kapatid. When we follow the word of God, in unity, rejoicing, helping out each other, living harmoniously, building up each other, we give God glory. We give glory to the Lord. Na itataas at naluluwalhati na dakilang ng pangalan niya.
It is the reason and it is the purpose kung bakit tayo niligtas sa mundo. Sa pagtatapos, ang mga matitibay, malalakas ay may responsibilidad na suportahan at magpalampasan, ito yung minsan hindi nagagawa sa mga mahilig na kapatid. Kung kaya mo i-cover with love, pero kinakorek mo naman, hindi mo dapat ipilit na mabago sila kasi hindi ikaw ang Diyos. The weak, instead of living selfishly naman to satisfy their own desires, must be humble enough to accept correction and to not judge the actions of those who are stronger. Alam niyo yung usapin na to, di ba? Sa minor doctrines. The Bible was written down for our instruction and encouragement. Even Christ is the Bible, implying that all the words of it are words of God. Hindi tao yung pinapakinggan natin when the word of God is read. When the word of God is preached. It is God Himself using the person na nagtuturo at nangangaral as His mouthpiece. Words that He wisely directed to be written. Kaya yan ang Bible natin ngayon. It is written. Doon tayo kukuha lahat. Kung ano yung naisulat. Not what we think, not ICGCs na tinatawag. Kasi pag pare-parehong what we think, magkakaiba tayo ng palagay. It is always what the Bible says is true. Doon tayo nakahawak o nakakapit. It is written for them now, in the Old Testament time, in the time of Paul, and in our time today. So, it is sufficient, it is inerrant, it is infallible, and it is enough. Sapat ito para sa kaligtasan ng hindi paligtas at sa pagiging banal o sanctification o holy Christian living ng mga mananampalataya. We must accept one another in love dahil in-accept din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. We must forgive sins, for our sins were forgiven by Christ. Only God's people can live this way. Kung nandito kayo dito ka mananampalataya, katotohanan ng Ebanghelyo ay ito. Maaari ka lamang makisama ng mayroong pagtatayo o pagtulong sa kapwa mananampalataya, sa isang mananampalataya, or mamuhay sa kanila harmoniously. Sa tunay na meaning nito, kung ikaw ay nasa pamilya na ng Diyos. If you are united with them in faith, ang panawagan ng Diyos ay ito. Ikaw na makasalanan na hindi mo kayang iligtas at hindi mo kayang, wala kang pag-asang maligtas, pinadala niya ang kanyang pagtanaan upang mamuhay ng perpekto sa mundo ito, mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang ang makasalanan na kagaya mo ay mapatawad at bigyan ng pananampalataya magkamit ng buhay na walang hanggan. Humingi ka ng habag sa Diyos para dito. Dahil hindi mo ito kaya sa iyong sarili na. Nawa ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng kaluwalhatian ay mangusap sa iyo. Langit ko tayo.
Lord, sa amin pong depravity, sa aming pagkamakasalanan, it is easy for us to tear down one another. It is easier for us to live in disunity and disharmony with one another. Ang walang pagkakaisa. Pero kami ay binigyan mo ng kakayanan. Hindi lang kakayanan, bigyan na kami ng katagumpayan sa bagay ito. May you grant grace to us, bigyan mo kami ng biyaya at nawa ko Diyos. Na mamuhay sa paraan na sinusunod ang ultimate example ng aming Panginoon sa Kristo at sumusunod sa sinasabi ng iyong salita na kami ay dapat mamuhay at makipagrelasyon especially sa kapwa namin na mananampalataya nang may pag-aangat sa kanila, may pagtulong sa kanila, may pagtaas sa kanila, at may mabuting relasyon at pakikipagkaisa sa isa. Tulungan mo po kami sa pag-apply nito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray.